Pinakamataas ng papuri, pagluluhati, pagdadakila, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dobleng paggala po sa ating mga minamahal na magulang sa ating mahal na Panginoong Hesus at sa dobleng sa hindi malilimutan turo at aral na ating mga ginagalang mahal pastor, Assistant Pastor Lina C. Almeida po. Sa mga beloved children po, sa mga ginagamit po, magandang hapon na po. Ako po ay labis nagpapasalamat po na binigyan ako pagkakataon na papasalamat sa ating mahal na Panginoong Hesus. Pasalamatan ko po ng mahal na Panginoong Hesus na last year po sa pagbo-volunteer po sa Talipaw anniversary po na binigyan po kami ng kalakasan na matapos po yun ng gampanin po namin. Salamat sa mahal na Panginoon. At sa yung pasalamat ko sa mahal na Panginoon na yung habang gumagawa kami sa Talipaw doon sa Amoranto po, merong last minute po. Talagang hindi ko po ina-expect na from 10 feet po, nahulog po ako pataas pababa. Talagang sabi ko sa mahal pa nun, parang mabilis yung pangyayari. Nagulat na lang ako bigla lang bumaksak sa ground po bago mag-umpisa ang gawain po natin. Pero salamat sa mahal po nun, kahit isa wala pong fraction po sa katawan po. Salamat sa mahal po nun. Talagang hindi po biro ang banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pasalamatan ko mahal pa ng Hesus. 3 years ago po, nagkaroon po ako ng kidney failure. Stage 2 na po. Gawa ng dahil po sa yung nasa salibutan pa po, mahilig po uminom ng mga energy drink po habang may hangover po. Talagang araw-araw po yun, wala na po akong tubig sa tawan. After 10 years po, pagbalik po dito sa Pilipinas po, biglang bumigay na po ako sumakit na yung mga paa ko. Tapos sabi nga ng doktor po sa clinic po, dali na po ako sa kidney dialysis. Yung type po yung pandemic po, talagang hindi ko alam kung paano kung gagawin kasi wala naman po akong sapat na pera po. Talagang tumaas na po yung tinatawag nilang creatine, mabot na ng 5 to 10,000 po. Talagang namamaga na po yun. So dahil wala po akong pera, nag-stay na lang po ako sa bahay, nagtatago po. Bali po, ang nangyayari po, sa pamamaga na akin ng paa, kahit yung malambot na bagay po, hindi ko po maitapak po sa malambot na bagay yung aking paa. Dahil po, napakasakit po. Para po siyang may tinutusok na 100,000 needle po. Tapos, o kahit mahanginan lang po ang aking paa, ay grabe na pong sakit po. Tapos hanggang dumating yung panahon na pinag-iisip sa akin ng malapan na magpuri ako. Yun na nga po, binuksan ko po yung mga notebook ko na may papuring awitin. Habang inaawit ko yung lumalapit sa'yo. Kasi ilang beses na po ako lumalabas sa banal na gawa dahil sa katisuran po, dahil sa simpleng bagay lang po. Ngunit ang pag-ibig na mahal po yun, talagang pag pinili ka na mahal po, isang pagpapala po na ibabalik kayo sa banal na gawain po. Talagang salamat sa mahal po noon. Sa unang panalangin natin, ginagalang mahal Pastor With Estrada Almeida po, na walang sawang pagluhod, pagpuri. Talagang nabibless po ako sa ating ginagalang mahal Pastor na napanood ko po sa yung baguhan po ako sa Dudakon Dubai po. Pinapanood ko po sa YouTube po siya. Talagang yung one true God po, parang habang nagsasalita po siya, parang nauunawaan ko po ng bawat salita niya po. Tapos nung nagpakawit ang malaposo, iyak po ako ng iyak sa kwarto po. Kasi yung panahon po niyo, wala po akong kapayapaan sa sarili. Even kapatid ko po, sinasaktan ko po nung nakikipag-away po ako, nananaksak po ako. Dahil nga nagkaroon ako ng problema, stress. Sobrang stress ko sa buhay. Halos pakamatay na po ako sa aking buhay. Gusto kong tanggalin, gusto kong mawala sa mundo. Pero yung plano ng mahal pa noon ay makilala mo siya, madala ka sa banal na gawain, yung napaka-bless po sa akin. Yung nga po, 3 years ago na po yun na pinagaling na po ako ng ating mahal na Panginoon sa kidney failure po, stage 2 po. Salamat sa mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, nakatayo po sa harapan niyo po. Sa kabila po may kasabaya po yung mga panahon, yung dalawa po yun. Nakuwento na po yung magaling na po ako. Sabi niyo ng mga kaibigan ko, maswerte ka na nabuhay ka pa. Yung kabibahay natin, dalawa sila. Talagang wala na sila. Samantala ako, na-extend. Doon ko naisip yung kabutihan ng Malapan noon. Iba talaga, pag nagpupuri ka sa Malapan noon, nagdumadalo ka, talagang ibibigyan ka niya pagkakataon na mabuhay upang pagpurihan mo siya, pagdakalihan mo ang ating halapan ng Hesus. Yan ang pinasasalamatan ko. Sa every time na maramdaman ko yung pag-ibig niya, hindi ko mapigilang umiyak sa mahal pa noon. Kasi sino po ba ako? Sino ba ako sa mga
ilang milyon po na anak ng Diyos, pero isang pinili po, hindi po karapat-dapat po. Salamat sa mga Panginoong Jesus, sa pagbabagong buhay, sa kalakasan. Nasave nga po ako nasave po ako way back 2015 po, sa dako ng Middle East po, sa Dubai po. Sa kabila po, save po ang aking mahal na ina po at mga aking kapatid. Ang nanay ko na po nagpapatuloy po. Nag-save po ako doon, balang sinasabi po sa akin nanay ko, through chat lang po, na dumalo daw ako sa Sharjah po, sa Middle East. Pero hindi ko po alam kasi yun, kasi bago lang po sa Middle East po. Even na magsalita po ako English, nahihirapan po ako. Pero salamat sa mala po na natutunan ko paano mag-English rin po sa dako ng Middle East po. Yun na nga po, 2014 nandun po ako. Talagang wala naman po balak mag-abroad kasi po yung binibigay sa akin ng financial ng father ko po, magsasabi lang po ako na kailangan ko ganyan, kailangan medyo malaki-laki po. Pinangano ko lang po yan na, pinampuputa ko lang sa bahay, aliwa lang po yung kasama ko ng best, yung kaibigan ko po. Talagang ganun lang ginagawa ko. Hanggang dumating po isang araw na dumating nga yung visa ko, na-shock po ako. Para bang may kumukontrol po sa akin na, yan, nanghiram nga po kami ng pera hanggang madaling salita, napunta po akong Middle East po. Pagdating sa Middle East po, nagulat na po sa environment po. Talagang hindi po namin kinaya. Medyo talagang, panahon po, stress po ko yun. Kala ko, doon na po ako magbabago kasi nga, lagi akong mangiinom, lasing lagi, gusto ko makipag-away. Pupurbukin ko yung kainuman ko para patayin niya lang po ako. Talagang ganun ginagawa ko. Pero pagdating po doon, sabi ko wala na pong alak. Pagdating nga po doon, isang welcome po sa amin na isang may mga alak na po. Hanggang nagpatuloy po ako na mangiinom rin po doon habang nagtatrabaho ko sa isang fast food na yan. Talagang nagpapatakbo po ng motor po doon, mahigit 100 po. Sobrang hangover po. Pero 2015 po, nalalang ako sa Malapanon na tulungan mo ako Malapanon. Kasi pagod na po ako na araw-araw lasing ka, makapasok ka. Minsan, yung third floor po ng building ng accommodation namin na naisip ko tumalon na po doon pag nalalasing na po. Talagang gusto kong pakamatay na po talaga yung mga panahon niya. Pero sa balik, grabe yung pag-ibig na mahal pa noon. Pag may naglilingkod po sa atin, kahit isa lang po, buong sambayan na po, ang pag-iingatan natin, pinakamamahal pa Panginoon Jesus. Talaga nangyari po yun na yung simpleng panalangin lang po yun, dumating yung panahon yun na pinaalala po sa akin nating mahal pa yung logo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tapos kakauso lang po yun ng touchscreen po na cellphone po. Tinype ko lang po sa Facebook. Simple lang po, pag-type ko po doon kung may Dubai po, may natagpuan po ang gawain Dubai po. Pinag-aralan ko po kung paano pumunta po. Pero yung pinakahimala po talaga, imposible mo magkaroon kami ng Friday off. Kasi yung Friday off po sa Middle East po, parang Sunday po. Isang mga fast food po, bawal po sa amin yun. Talagang nangyari po, yung manager ko po na kaklose ko po, sinabi niya po mag-off down Friday. Samantalang Tuesday po ako. Sabi ko, ma'am, wala po akong gagawin. Yung para yung panahon po yun yung kaparaan ng mahal pa noon para tawagin ka ng mahal pa noon. Talagang pinag-aralan ko po yun, takot po ako lumabas po sa Middle East. Pag naka-short ka po, tapos na wala kang balbas, talagang medyo alanghanin po. Parang tinakot po kasi ng polo owa, ganyan po. Pero yung kalooban ng malapa nung masusunod po, isang pagpapala po yun, hanggang dumating nga po, nag-taxi nga po ako, nagbayad, pinakita ko sa taxi driver kung paano makapunta doon, kung alam niya po doon. From yung bahay ko po sa venue po is 87 kilometer o 85 po, kung hindi ako nagkakamali po. Pagdating ko nga po doon, parang namangha po ako sa lugar, first thing ko makapunta doon, samantala yung iniikutan po namin lagi po, laging disyerto po, spaltos, disyerto. Tapos yung parang syudad na po. Yung nga po, mayroon isang building nga po doon, yung pangalan ng Region Hotel po. Doon po yung ginaganap yung gawaan po. Pagdating nga po, yung dumating nga po na sabi nga po na tinatawagan ko isang cellphone number po doon para i-confirm ko, double check po kung tama po yung pinuntahan ko. Sa 5th floor nga po sila. Yung time po na aalis na po ako, may isang tinig po na nagsabi sa akin na tawagan ko po ulit yung number po. Pagkakat ko nga po sa 3rd floor po, papunta pang 5th floor, may narinig na po ang awitin. Awitin po na hindi ko pa narinig sa talambuhay ko po. Habang narinig ko po yung awitin po, umiiyak po ako, nangihinig po. Pero hanggang natagpo ko yung balalagawan sa maliit na area lang po. Tapos nakita po siya, nagpupuri sa malap pa noon. Ngayon nga po, dumating naman po ako na solim na po. Ginaya ko lang mga kapatid, lumuhod lang po. And then, pagluhod ko po, sa pagpikit ko po, tuloy-tuloy na po yung pagluha ko. Ay, sabi ng mahal po ng anak, matagal na kita iniintay. Sabi ko, kaya salamat sa mahal pa noon. Grabe yung pag-ibig, nagpaghihintay.
sa ating mahal na Panginoon sa ating kahit di po karapat-dapat. Kaya hanggang dito na lang po ang kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord.